sa Diyos ang walhati. Sa Diyos ang walhati, gaway dakila, mundo'y inahat, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Bili sa dugo sa dal na katusan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. At ngayon po, tayo po ay mananalangin. Hingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa opening prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay binigay po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat din po sa pangunguna, pag-iingat sa buong maghapon, at patuloy din po ikaw rin po ang inaasahan po namin na gagabay at mangunguna
lalo tigit sa amin pong mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin din po namin ang anak niyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita sa gabi pong ito. Patuloy na dalangin po namin na gabayan at pangunahan din po siya at nawa ay wala rin pong maging hadlang lalo tigit sa amin pong internet connection. Nawa ay gabayan at pangunahan din po. At patuloy din po naming dalangin maging sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman. Ikaw rin po ang siyang magpagaling, humingi po sa mga karamdaman po ito. Lalo tigit kay Brother Wilson, ang panalangin po namin, pagalingin din po ang kanyang mga karamdaman upang sa gayon ay patuloy na magamit din po sa mga ministeryo na pinagkakalmi po sa kanya. At i-bless niyo rin po ang aming pong mga mga tirahan sa bawat kanya-kanyang tirahan, pangunahan at gabayan po. At maraming salamat po. Binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangangailangan po ng ating mga Panginoon na si Kristo. Amen. Maraming salamat, Brother Abel, sa panalangin po. At gaya po na nasabi po natin kanina, skip po muna tayo sa ating series at magkakaroon po tayo ng devotional po sa gabi pong ito. Pero bilang paghahanda po natin sa pakikinig po ng salita ng Diyos, minsan pa po tayong umawit po, Bayan na Kay Dilag po. Isang lupaing kahinang na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ang Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalinaw-naw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at ngayon po sa ating pong pagbubulay ng mga salita ng Diyos, ibibigay ko po kay Brother John Norwell po. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat Brother Anthony. At bilang ating pong devotional po ngayon pong gabi ay kung meron po tayong mga Bible,
at siguro po maki-assist po tayo sa ating pong screen para meron din po tayo sa ating mga screen. Nais ko pong i-share po sa atin dito po sa Numbers, mga bilang chapter 11, verse 10 po hanggang sa mga sumusunod. Siguro po babasahin ko po. Numbers chapter 11, verse 10. Kung nakita na po natin, babasahin ko po. At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kani-kaniyang sangbahayan, na bawat lalaki ay nasa pintuan at ng kaniyang tolda, at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam, at sumama ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, bakit mo ginawan ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, na iyong iniatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito? Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Pinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan, na gaya ng nag-aalagang magulang, na kinakandong ang kanyang batang pasusuhin sa lupain na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang? Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito? Sapagkat sila'y umiyak sa akin, nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. Hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. Verse 15, at kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Pinamamanhig ko sa iyo kung ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at huwag ko nang makita ang aking kahirapan. Minsan pa po tayong manalangin at tayo po'y humingi ng patnubay po sa Diyos. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po, Ama, na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na ibinigay niyo po sa amin para sa amin pong online Bible study. Sa gabi po na ito, bagamat physically po, hindi po kami magkakasama. Salamat po, meron po kaming ganito pong pagkakataon na magtipon po online. Ang dalangin po namin patuloy po ang banal na Espiritu ang tumulong po sa bawat isa po sa amin, nang sa gayon po sa mga salita po ninyo na amin pong binasa. Patuloy po na ito po ay maging maliwanag po sa bawat isa po sa amin, at sa lahat po ng maabutan po ng ipong mga salita. Patuloy po ang amin pong hiling na ang banal na Espiritu po ang tumulong po sa bawat isa. Sa inyo po namin pinagkakatiwala, Ama, ang gabi po na ito sa amin pong pag-aaral, at ito pong lahat ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Bilang pong panimula po, kanina po nung binabasa ko po, ito pong ating pong teksto po na binasa din po. At kanina rin po ay may nabasa po ako na isa pong kwento, true story po siya, sa Mount Washington. Doon daw po sa mount po na yon ay nagtayo po sila ng para pong small monument. Dahil po doon po ay may nangyari po na para pong aksidente, dahil yung isang batang babae po doon ay namatay po siya. At ang istorya po noon, sila po yung mag-ama, at yung pong mount po na yon ay inakyat po nila, at hindi po sila nag-hired ng tourist guide po. At habang yun po ay inakyat po nila, inabutan po sila ng gabi, dahil nga po ay hindi po nila kabisado po ang bundok po na yon. Nahirapan po sila sa pag-akyat po. At habang dumidilim po ang gabi, malamig po dun sa bundok po na yon, ay huminto po sila dahil po sa stress, pagod, sila po ay huminto. At doon po sa paghinto po nila na yon, ay doon po na heart attack po yung anak pong babae ng pong lalaki. At doon po siya binawian po ng buhay. At kinaumagahan po, pagkakita po ng kanya pong tatay, alam niyo po, konting step na lang po. Kung sila po ay nagpatuloy, ay makikita po nila yung tinatawag pong tip-top cabin. Doon po ay may apoy, doon po ay peacefully at magiging komportable po sila kahit malamig po yung
area po na yon, yung bundok po na yon, kung nag-decide po sila na maglakad pa po ng konting step. Few step, yung ginamit po doon nung kinikwento po yung insidente po na yon ay few more step. At ano po yung naging hindrance po para hindi po sila makaabot po doon? Yung pong discouragement. Yung na-discourage po sila, napanghinaan po sila ng loob, napagod po sila, na nag-stop po sila doon po sa kanila pong pag-akyat po sana or pagpapatuloy po doon sa kanilang pag-akyat po doon sa mount po na yon. At bakit ko po kinento po ito? Dahil ito pong teksto po na binasa po na atin, kilala po natin siguro marahil po lahat, si Moses, sinend ng Panginoong Diyos sa Egypt para ilid niya po sa pag-exit ang bayang Israel sa Ehipto. At hindi po siya exempted po sa discouragement. Kung ang bawat isa po sa atin ay dumaranas po ng encouragement, nakita rin po natin sa teksto po na ito na ang lingkod ng Diyos na si Moses ay dumanas din po ng discouragement. Dito po sa ating pong binasa po, ang bayang Israel po dito bilang ating pong short background lang po, ay sila po ay nakalabas na po sa bayan po ng Egypt. At sila po ay naglalakbay po sa wilderness. Bagamat po sabihin na po natin na limited po yung mga resources po na meron po sila. Pero ang Diyos po ay hindi po nagkulang po sa pagkakaloob po ng resources sa bayan po ng mga piniling bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang bayan ng Israel. Pero ano po yung nag-trigger? Ano po yung naging discouragement po? Bakit po ang ating pong character ngayon na pinag-aaralan, walang iba kundi si Moses, ay ito pong binasa po natin simula verse 10 hanggang verse 15, nakita po natin kung paano po yung kanya pong kumbaga po sa loobin, yung laman ng puso po niya. At makikita po natin dito, actually ginamit po sa English, sa verse 10, yung pong word na displeased dun sa verse 10. Moses also was displeased. O papansin natin, verse 1 to 3, ng chapter 11, siguro po, babasahin ko po. At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon. At nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit. At ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibig kay Moises. Si Moises ay nanalangin sa Panginoon. Ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Tabera sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. Number 1, nakita po natin dito po yung pong mga tao. Yung people around po kay Moses ay naging problem po sa kanya. Why? Kung titingnan po natin dito po sa verse 1, ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon. Jump din po tayo dun sa verse 5. Ito rin po sa chapter 11. Ating naalala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-ano man. Sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Yung complaints. Imagine po natin si Moses. Every day, every night, every meal, ay ito po yung complaint na naririnig po niya. Ito po ay nagiging marahil burden po.
kay Moses. Imaginein po natin po yun. Last preaching po sa Valenzuela, narinig ko nga kay Brother Wilson. No? Basta may tao, may problema. At ito po yung isa pong problem po ni Moses. People problem. Nagbigay po kay Moses ng discouragement. Gusto niya nang mag-quit. At hindi lamang po, katulad ng nabanggit ko, si Moses po yung nakakaranas po nito. Marahil po, marami po sa atin na di-discourage din sa mga people or sa mga tao po na nasa around po natin. Bagamat dito, complaints lagi, no? Yung masasabi po natin, yung laging naririnig ni Moses, marahil sa atin, iba. Ano ba yung mga, for example, sa family, sa friendship, sa mga co-workers, kung estudyante, sa mga classmate, iba-iba yung pwede natin marinig sa kanila. Iba-iba yung pwede natin ma-feel sa kanila. O kahit na pinapakitaan mo ng mabuti, andyan yung magiging unfair sila sa'yo. Nandyan yung traitor, iba na pwedeng magbigay sa atin ng discouragement. At imaginein po natin si Moses, at gusto ko din pong imaginein natin yung mga people problem po natin. Ibig sabihin, yung mga nagbibigay po sa atin ng burden. At ito po yung magandang gagawin po natin. Sabi po siguro buksan po natin yung Bible po natin sa Matthew chapter 22. Bagamat po, maaaring sila po yung nagbibigay problem po sa atin or cause ng problem. Sabi po sa Matthew chapter 22, siguro basahin ko na yung verse 38 din po. Dito na po sa 37, sabi po, sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Sabi po sa verse 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bagamat po, maaari pong mahirap po ito. Pero sabi nga ng Biblia, love your enemies. Kasi po parang ang dating po dito, actually hindi lamang po si Moses, yung pong sabihan natin na pinagsasalitaan po nila ng masama. Maging ang Diyos po. At kung ako po sa sitwasyon po ni Moses, napipil ko po yung nararamdaman po niya na bigat po ng ganun pong sitwasyon. At marahil tayo rin po, katulad nga ng nabanggit ko, kung i-relate po natin kay Moses, yung buhay po natin. Maaaring meron din pong mga tao po na pwedeng binibring down po nila tayo sa secular, sa spiritual, no? Para mag-quit po tayo. Pero maganda po ay i-treat po natin sila like Jesus treat yung mga tao din po na sumisigaw po na ipako po siya sa krus. Yung mga religious group na dinala po siya dun sa sitwasyon po na yan. Ano po yun? Yung love. Yung pong pag-ibig. Yung pong pagpapatawad. Sabi rin po sa Ephesians chapter 4. Verse 32. Sabi po, at magmagandahang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga patawaran kayo sa isa't isa, kaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo.
yung pong pagpapatawad. At yung pong pagpapatawad, ang kagandahan po noon ay ang benepisyo po niya sa atin po na ginawan po nila ng hindi po mabuti. Bakit po? Kasi po, pagka ganyan po, hindi lamang po yung mismong nangyari po yung masakit. Ibig sabihin, pati po yung mind, no, yung heart, apektado po yan. Hindi ka makapag-isip, mabigat yung puso mo, hanggat na naiisip mo yung bagay po na yun. Pero pag yun po ay binigay mong pinatawad mo sila kahit hindi pa po sila humingi ng tawad, ayun po ay nagbibigay po ng kagaan po sa bawat puso ng bawat isa dahil ito po ay ipinaubaya po natin sa Diyos. At syempre po yung panalangin, yung pag-pray. Panalangin po natin po sila at ibigay po natin lahat po yun sa Diyos. Kaya po kung titingnan po natin, kung babalikan po natin ito pong sa pinag-aaralan po natin dito po sa Numbers, hindi lamang po ito po yung insidente po na ito na si Moses po ay naging problema po niya, yung bayan po ng Israel. Kasi meron pa pong mga sumunod na pangyayari. Pero nakita po natin na ano po yung mga magandang gagawin. Sa atin, sa panahon po natin, maaring hindi complain, hindi nagko-complain, iba yung experience po natin, pero same, nagiging problem po natin sila. Mahalin po natin sila kung paano tayo minahal ng Panginoon. Bigay po natin yung pagpapatawad at patuloy natin silang ipag-pray na makilala din nila ang Panginoong Jesus. Pangalawa po, isa pa po, dito po sa verse 4, actually binasa na po natin ito po kanina. Siguro basahin ko na lang po dito na lang po sa verse 8 po. Kasi nga ito po yung binanggit natin kanina na inaalala po nila yung pagkain po nila sa loob ng Egypt at nirereklamo po nila yung mana. Sabi dito sa verse 8, yung mana po kasi ito po yung binigay ng Diyos na pagkain po nila. Sa verse 8 sabi po, ang bayan ay dumadaan sa palibot at pinupulot siyon at kanilang ginigiling sa mga gilingan o kanilang dinidikdik sa mga lusong at kanilang niluluto sa mga palyok. At ginagawa nilang munting tinapay at ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. At pagka ang hamog ay nahuhulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nahuhulog. Ito po yung gusto ko pong tingnan po natin. Yung pong provision problem. Bakit po? Actually, meron nga po silang resources, yung mana. Po, nandun po yung pagkain po nila. Kaya lang po, nirereklamo po nila yun. Kumbaga, ayaw po nila yung bagay po na yun. At yun po ay naging, sabihin na po natin, mabigat din po kay Moses. Bakit? Kasi sinabi ni Moses sa Diyos, saan ako kukuha ng karne? Naging problema po niya yung mga tao. Naging problema po niya yung hinihingi nung pong mga tao, ang bayang Israel. Pero kung titingnan po natin, ang Diyos ay nag-provide na po yung pong mana. At doon pa lamang po sa pagkain po na yon ay tinuturuan na po ng Diyos na ang bayang Israel ay magtiwala sa Kanya, makontento sa Kanya. Bakit? Kasi kung titingnan po natin, kahit ano po yung galing po nila, wala silang mapoprovide na food dahil nandun sila sa wilderness. Ang tanging magagawa lang po nila ay magtiwala sa Diyos. Kasi siguro kung nasa ibang lugar po sila, baka hindi nila problema yung pagkain. Kasi kaya nilang magtanim, kaya nilang gawin yung mga bagay-bagay para ma-provide nila yung sarili nila ng pagkain. Pero dito, kung titingnan po natin, ang Diyos, tinuturo po niya na magtiwala ang bayang Israel. Kaya nga, kahit na
short lang po sana yung kanila pong paglalakbay, pero nagtagal po sila sa wilderness dahil doon po tinuturuan ng Diyos ang bayang Israel. Bagamat meron na pong mana, meron na po na pagkain, ay hindi pa rin na kontento ang bayang Israel. At yun po ay naging discouragement din ni Moses. At marahil sa atin din po, kung i-relay din po natin yan, hindi lamang po minsan yung tao yung nagbibigay discouragement sa atin. Minsan po, pagka tinitingnan na po natin yung provision po ng Diyos sa atin ay tila nagkukulang. Pagka, kunyari, may emergency, wala kang malapitan, nadi-discouragement. Nadi-discourage ka, yung, kumbaga, nababalisa ka. Kaya nga sabi nga ng Diyos, dito rin po ang ating pong Panginoon sa Matthew. Ito po, maganda po yung, actually, maaaring kabisado po natin lahat po. Pero gusto kong basahin po yung verse 25 sa Matthew chapter 6 hanggang sa mga sumusunod po. Sabi po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang iyong kakanin o kung ano ang iyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang iyong daramtin. Di baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghasik, ni nangagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangangabalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa para kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, hindi nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung ramtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan. Hindi baga lalong-lalo na kayong paramtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa, magsabi ano ang aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34, kaya't huwag ninyo ikabalisa sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Dito po sinasabi po ng ating pong Panginoon sa kanyang mga salita na huwag tayo pong mag-worry sa ating pong kakainin. Huwag po tayong mag-worry sa ating pong iinumin, sa ating pong susuotin. At ang kailangan po nating isipin, sabi po dun sa verse 33, seek ye first. Ito po yung sa English po, seek ye first the kingdom of God. Ito po yung dapat po nating isipin. Hindi ibig sabihin na huwag tayong magtrabaho, huwag tayong given po yun. Dapat yun po ay gagawin po natin. At sa bagay po na hindi po natin hawak, ang Panginoon po, siya po yung gagawa. Sabi rin po sa Philippians 6:7,
sa chapter 4, 6 hanggang 7, sabi po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ay ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Sabi rin po dun sa verse 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Kaya kung titingnan po natin, kung babalikan din po natin yung sa panahon po ni Moses, ito po ay naging burden po sa kanya. At ito rin po ay magiging burden at cause po ng discouragement. Kung ito po ay kukunin lang po natin sa ating sarili. Kasi kauli-uli yan po, ito pong mga nakita po natin dito po kay Moses, ito po ay ginawa po niya personal problem. Kaya nga po doon sa verse, doon po sa binasa po natin sa verse 10, yung word na displeased, broken to pieces. Po sabi po nung meaning po noon. Bakit? Kasi po ito po ay kumbaga kinuha po niya sa kanya pong sarili. Kaya kung babalikan po natin yung sa Numbers, anong sabi po dun sa verse 14, sabi po niya doon, hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito sapagkat totoong mabigat sa akin. Doon sa verse 13, saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito sapagkat sila umiyak sa akin. Nagsasabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. Ginawa po niya na personal problem po niya ang lahat po ng iyon. Kung babalikan po natin sa Exodus, siguro kahit di na lang po natin buksan, yung pagkatawag po ng Diyos kay Moses, ang sabi po ng Diyos po doon ay i-lead ang bayang Israel para i-exit po sa Israel o sa Egypt. At hindi niya po trabaho ang pakainin po ang bayang Israel. Dahil yun po ay trabaho po ng Diyos. Kaya lang po, ang nangyari po ay siguro po dahil nga po dun sa mga naririnig po niya, si Satan gumawa po sa kanyang isip, sa kanyang pong puso, at siya po ay na-discourage. Dahil po kung titingnan po natin, mas more on ang kaaway po ay dinidiscourage po niya. At kumikilos po siya dun po sa mga naglilid. Kahit po sa loob po ng church. Po. Hindi po sila exempted sa gawa po ni Satan. At nakakalungkot po na kung minsan po kahit po sa loob po ng church, yung pong member, yung pong nagiging discouragement ng isa pong naglilid. Yung pong expenses po ang nagiging dahilan ng discouragement ng mga naglilid. At dahil po si Satan din po ay gumagawa rin po at inaatake nga po ang mga naglilid. Pero gusto ko pong tingnan po natin dito po sa bagay po na ito. Dahil po si Moses, imbis na ito po ay ipanalangin po niya sa Diyos, ito po ay parang kinuha po niya sa sarili po niya. Kaya nga po kung titingnan po natin yung mga naging prayer po niya, actually, confusion, no? Bakit? No? Yun po yung mga tanong po niya. Pero ang maganda pong gagawin, sabi nga po dun sa sinabi po ni Peter, no? 1 Peter chapter 5, verse 7. Dahil hindi po talaga natin kaya po ang mga bagay po na ito, like kay Moses, hindi niya po kaya po yun. Sabi po dito, na iyong ilagak sa kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Kaya nga, ang Diyos, siya rin po yung nagbigay po nung karne
Kung tinatanong niya na hindi niya kaya, sabi po dun sa, basahin po natin, verse 21. Basahin ko po yung sa verse 21. Sa chapter 11 din po, sinabi ni Moses, ang bayan na kinaroroonan ko ay 600,000 katao na nakatayo. At iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong bayan. Papatayin ba kaya ang mga kawan ng mga bakahan upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat at titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila? Kung titingnan po natin, parang ang dating po si Moses, imposible sa kanya, maging sa Diyos ay imposible po yun. Pero ano sabi po, yun po yung iniisip po ni Moses. Ano sabi po ng Diyos sa verse 23? Sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. Kung titingnan po natin, hindi po talaga kaya ni Moses. At siguro talagang madi-discourage siya sa ganun pong pipilitin niya po sa kanyang sarili. Pero nakalimutan niya ang Diyos ay kaya po. Kaya niya pong i-provide ang needs ng bayang Israel. Kung paano po ang Panginoong Jesus din, pinakain po niya yung pong 5,000 katao po. Wala pa po ang mga bilang ng mga kababainan. Ganon din po sa atin. Kaya po ang maganda po natin gagawin, katulad po nung binasa po natin sa 1 Peter 5:7, i-cast po natin, ibigay po natin po sa Panginoon yung mga bagay po na magbibigay po sa atin ng discouragement. Kasi po, hindi po natin kaya po yung mga bagay po na yun. At ang maging halimbawa po natin, yung maging encouragement po natin, nakabaligtaran po ng discouragement, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Sabi po doon sa Hebrews chapter 12 verse 2, namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kanya kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Imagine po natin ang ating pong Panginoong Jesus. Kung si Moses gusto niya na pong mag-quit, ang Panginoong Jesus, ano po yung pwedeng maging dahilan para po siya ay mag-quit? Di po ba yung cross? Pero sabi po dito, doon sa binasa po natin, kagalakan po. Sabi po sa English, siguro basahin natin po sa English. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kung ang Panginoong Jesus, meron siyang reason to quit, yun po yung cross. Pero imbis na quit, ginamit nga po doon yung word na finish. Author and finisher of our faith. At yung joy po niya para yung pong cross po na yon, yung word na sinabi niya na nung bago mamatay ang ating Panginoon, natapos na. Yun po yung maging encouragement po natin. Para hindi po tayo mag-quit. Katulad po ng nais po ni Moses. No? Sabi niya sa Diyos, patayin mo na lang ako. Yun po yung discouragement. No? Pagka nadi-discouragement tayo, nais po natin na mag-quit. Pero ang magandang example natin ang ating pong Panginoong Jesus. Siya po yung pinaka-mayroong reason para po mag-quit. Pero nakita po natin, tinapos po niya, at nakita po natin nandun po yung joy. Dahil po ba masaya po yung ginawa po ng Panginoon? Madali yung ginawa ng Panginoon? Hindi po. Dahil alam po natin kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus. Pero bakit meron pong joy?
Kasi habang ginagawa po niya yun, iniisip niya po yung kaligtasan po natin. At kung tayo din po, iniisip po natin yung nagligtas po sa atin, habang ginagawa po natin yung ating pong mga paglilingkod, bagamat po meron pong iba't ibang suliranin na pwede po mag-quit po sa atin. Nandun po yung bunga ng Espiritu na kagalakan, yung joy. Although sa life po ni Moses, hindi po natago po sa kanya, nakita po natin nandun po yung discouragement sa life po niya. Hindi po perfect yung pong mga lingkod po ng Diyos. Pero sabi rin po dun sa Hebrews 11, kung nandun po yung discouragement po, na-discourage si Moses, gusto ko rin pong tingnan yung naging faith po niya. Hebrews chapter 11 verse 24, sabi po, basahin ko po siya sa Tagalog. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moses ay tumanggi siyang tawaging anak ng babae ni Faraon. Verse 25 po. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasama. At ito po yung kailangan po natin. Pag discouragement ka, nandun yung fear. Pero pag nandun po naman yung faith, no? Yun po yung kailangan po natin. Sabi nga po, ito po nabasa ko po. Pagka yung fear, ang bunga po lagi nun ay what if. Totoo po yun. Ibig sabihin, parang lagi natin gustong mag-quit. Kasi marami pong tanong. Pero pag nandun naman yung faith, katulad po ng mga nandito po sa chapter 11 po na ito, nakita natin, even if sila po ay nagpapatuloy, kahit na nahirapan po sila, kahit na may threat po sa kanila, kahit hindi po clear, pero dahil meron pong pananampalataya, sila po ay sumusunod at nagpapatuloy. At yun nga po yung napakaganda doon sa chapter 12. Yung pananampalataya po natin ay iset po natin sa ating pong Panginoong Hesus. Kasi po, katulad po ng nabanggit ko, kahuli-hulihan po, sa lahat po ng pwede pong, at may reason po na mag-quit, yun po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Sa ating pong pananampalataya, maaaring ilang beses na rin po natin na naisipan po na mag-quit. Maging katulad na lang tayo ng mga bayang Israel. Po. Ano po ba yung bayang Israel? Parang yun po yung save, satisfied. Pero nawa ang bawat isa po sa atin ay magpatuloy at tingnan din po natin yung nagligtas po sa atin. Dahil nung tayo po ay makasalanan pa, sabi nga po, ibinigay po ng Diyos ang kanya pong anak. At ginampanan po ng ating Panginoong Hesus na may katalakad po, yung pong kamatayan po niya dun sa krus. Binayaran po niya yung ating pong mga kasalanan. Kaya po sa ating pong maikli pong pagbubulay po ngayong gabi, alam ko po na hindi po tayo exempted po sa mga discouragement around sa mga people, someone, something, etc. na magbibigay po ng discouragement po sa atin. Pero lahat po yan ay mapapawi pagka tinuon po natin yung ating pong paningin, hindi po doon sa nagbibigay discourage po, kundi doon po sa magbibigay encouragement po sa atin. At yun po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po na nagpapasalamat po kami dahil po hindi lamang po kaligtasan po ang binigay niyo po sa amin sa persona ng aming pong Panginoong Hesus, kundi patuloy din po kalakasan din po
Dahil po tunay po sa mundo po na ito ay maari pong marami pong mga reason po na magbigay ng discouragement po sa bawat isa po sa amin. Katulad po sa inyo pong lingkod na si Moses. Ngunit salamat po, nakita po namin ang halimbawa ng aming pong Panginoong Hesus. Na siya po ay meron pong kagalakan po. Nung siya po ay naghihirap, at nung siya po ay namatay doon sa krus. Nang dahil po sa amin. Kaya nawa ang bawat isa rin po sa amin ang kagalakan po na ito, ang makita po sa amin habang kami din po ay patuloy na dumaranas po ng discouragement na gawa ng kaaway, gawa ng sanlibutan po na ito, at maging ng mga gawa po namin. At nawa tunay po, pangunahan niyo po kami, palakasin niyo po kami, nang sa gayon din po ay patuloy din makapagpatuloy po sa amin din pong mga paglilingkod. Salamat po sa lahat po ng dumalo. Kayo rin po ang patuloy pa pong manguna sa lahat pa po ng makakapakinig sa amin pong naging pag-aaral ngayong gabi. At ito pong lahat ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po at God bless po sa ating pong lahat. Yan, maraming salamat po sa mga salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa mga napagbulayan po natin. At maraming salamat din po sa kapatid na kanya pong ginamit. At bagamat ito po ay devotionals, marahil kung meron pong question po ay maaari po tayo makapagtanong po. Sige po mga kapatid, open po tayo para po sa question and answer po. I want to fly. Okay, sige po. Kung wala po tayong katanungan, ito po ay sign na naging malinaw po ang mga salita po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sa ating pong pagwawakas, tayo po ay minsan pa po kumawit po. Awitin po natin ito pong matamis na kapayapaan. Sa puso ko ay naniin isang hilig na matamis. Muli kong inawit ang kapayapang langit. Ang sa Diyos na pag-ibig sa krus kay Jesus kinamtan ang aking kapayapaan. Ang utang ko'y binayaran,
nang si Kristo'y tulungan ko. Puso'y galak na totoo, niyaya'y aking pinamo. Nakaloob ni Kristo, ng kapayapang langit. O ang sa Diyos na pag-ibig, ako'y lalaging loob sa kapayapaan ni Jesus. Ako ay ganiyang kuko at sa iya'y gusto. Anong kami ang kapayapang langit. O ang sa Diyos na pag-ibig. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit. At ngayon po sa closing prayer po natin ay hilingin po natin kay Brother Brian na tayo po ipangunahan po. Hello po. Ayun. Po. Hello po. Naririnig na po. Yes po, naririnig na po. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin ngayong gabi upang makapagtipon at makapakinig ng inyong mga salita. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa mga salita ninyong nahayag. Nawa po ang mga salitang ito ay dalhin namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at magamit namin sa paglilingkod sa inyo. Kayo po ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Kayo po ang magbigay ng biyaya. Gayon din po ang mga kapatid na wala dito. Kayo po ang gumabay sa kanila, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po. God bless po. And good evening po. God bless po sa bawat isa. Good evening God bless po. Thank you. po. God bless po. Good evening. God bless.